Sa ibang balita naman, iliwanag ng COMELEC na pagpapaalala ang kanilang ginawa kaugnay ng usapin ng hindi pagsusumite ng SOSE ng ilang nahalal na opisyal ng gobyerno. Iginit ng ahensya na hindi nila pinag-utos ang pagpapababa sa pwesto ng mga ito. Si Noel Perfecto sa detalye. Ipinagdiinan ni COMELEC spokesperson James Jimenez na walang ipinatatanggal sa trabaho ang komisyonado maliban sa pagpapaalala lamang sa mga nakaupong nanalong opisyales na kapag walang isinumite na Statement of Contributions and Expenditures sa COMELEC o gastusin sa nakaraang dalawang halalang nasyonal, pansamantalang silang hindi makakaupo bilang nanalong opisyales sa lehislatura o sa pamunuang lokal sang-ayon sa Republic Act 7166. Ngunit kapag nakumpleto nila ang naturang SOSE requirement, agad naman sila makakapagsimula ng kanilang tungkulin bilang isang public servant sa legislature o sa kanilang locality. So we're not trying to unseat anyone, we're just asking them to vacate until they're able to comply. Of course, respect the opinion of the Secretary of Justice, but again, at this point, siguro we should look back at the letter and see exactly what it is that the COMELEC is trying to do. What the COMELEC is trying to do is we simply informed the Secretary of Local Government, we informed the Speaker of the House that there were some people under their authority who were holding office, again, apparently contrary to what the law says. Muling niliwanag ni Director Jimenez na hindi nila ipinatatanggal ang mga nakaupong opisyales. Kanila lamang pinaalalahanan ng mga ito hinggil sa kautusan ng COMELEC na dapat lang sundin at bigyan ng pansin kung gusto nilang manungkulan sa bayan. Sa ngayon, meron nang nakapagsumite na 13 mga mambabatas sa bilang na 20 at halos lahat ng mga gobernador na pinangalanan ay nakapagsumite na rin ng kanilang mga SOSE. Matatandaan na mismong si Justice Secretary Laila de Lima ang naghayag na walang karapatan ng COMELEC na magpaalis ng mga nanalong kandidato bilang mga public servant. Kaugnay ng Republic Act 7166 o Synchronized Election Law na kapag hindi nakapagsumite ang mga ito ay dapat lamang na bumaba muna at lisanin ng mga itong kanilang posisyon hanggat hindi nila nakukumpleto ang kanilang Statement of Contributions and Expenditure Requirement. Inamin ni Dennis na sa ngayon ay wala pang poder ang COMELEC maliban sa pagpapaalala lamang. Ngunit kapag napatunayan na lumagpas nga sa tamang gastusin sa pangangampanya ang mga kandidatong nanalo, dito na papasok ang COMELEC para magpatupad ng pagpapatanggal sa mga ito. After the documents have been submitted, then we evaluate the SOSE according to their contents, which means that's the time when we look at spending. Have they overspent? Did they go beyond the limit of what the law requires? And after that, it's a different story. Diba? May illegal action na yun. Yeah. Hindi naman napigilan ni Manila Mayor at dating Pangulo Joseph Erap Estrada na magbigay ng kanyang reaksyon sa nasabing usapin. Ayon kay Erap, dapat tingnan maigi ang naturang Republic Act 7166 o SOSE. I think they have to enact a new law to be more practical. Para sa Telebisyon ng Bayan, ako naman si Noel Perfect.